Hello guys, good morning. Finally, it's Friday. Hindi ako nakapag-vlog all week. Ngayon lang ako ulit nakapag-vlog. Sakit ng ulo ko guys. Dito, Oh side dito. my. Sakit niya. Halos nahirapan akong matulog. Inom tayo ng gamot. Inom ako ng 3 guys. Ibuprofen. Ano siya, 200 mg ang isa. So, iinom ako ng 3. Uminom ako ng 3 guys kapag talagang yung sakit niya kuminsan hindi ko alam anong tawag dito sa headache na to. Migraine ba? I don't know. Pero, I felt like sa sakit niya parang nakakasuka yung ganun. Nilalabanan ko lang guys kasi kailangan kong pumasok pa rin sa trabaho. Inom muna ako. Woo! Anyway guys, update ko lang kayo. Nung Wednesday dito sa amin, tawag nito, nagtrabaho ako ng 11 hours. Teka, adjust ko to. Ayan. Nagtrabaho ako ng 11 hours. Tapos kahapon, Thursday sa amin, nagtrabaho naman ako ng 12 hours. Plus, I got bad headache. This side, this side. All the way here, yung sakit niya. But anyway, patang-pata ako kahapon, guys. Imagine mo, pumasok ako ng 6 a.m. Tapos, umuwi ako ng 6 p.m. So, dahil change na, di ba yung schedule namin, wala kaming work ng Monday. So, pumasok ako ng Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday today. So, excuse me. Nag-burp. So far, meron akong 3 hours overtime. Kasi nga, nung Miyerkules, I work 11, and then, nung Webes, nag-work ako ng 12 hours. Ay, naku. Nakakapagod, guys. Yung yung utak ko, okay lang. Pero yung katawan ko, hindi na, guys. Nag-give up na. Napapagod na yung katawan ko. Alam niyo ba, guys, 13 years ago, yung bagong pisa ko sa trabaho, nagtatrabaho ako 12 hours every day. Wow! Kasi nga sabi ko, kailangan ko magtrabaho kasi I wanna fix yung bahay namin sa Pilipinas. Gusto kong tulungan yung mga parents ko sa Pilipinas, ganon. Pero back then, iba yung style, maraming overtime. Pero after COVID, guys, talagang nag-slow down yung mga kumpanya, talagang hirap din, no? And we still grateful kasi hindi tayo nawalan ng work. But anyway, ngayon, change yung schedule namin, di ba guys? Ngayon, yung trabaho namin, talagang 10 hours na. Pero kung halimbawa kailangan ng parts, di magiging 12 hours. Patang-pata yung katawan ko, guys. Hindi katulad noon na 12 hours, may Sabado, Domingo pa, kaya. Ngayon, hindi na, guys. Kahit yung utak ko, sabi ng utak ko, sige, alika na, let's go. Yung katawan ko, no, ayoko, pagod na ako. Siguro sa edad na rin, guys. Oh my God, inuubo pa ako. Late allergy. Kaya, na-stress ako, guys, sa weather. Kasi, yung weather, ulan, init, ulan, tapos, ayan, nadali na naman ako. May late allergy, may allergy pa ako. Konti lang, pero hindi siya worse. Kung minsan, matutulog ako, barado yung ilong ko. Akala ko, tapos na ako, dahil nakailang, na ako sakit. Akala ko, syempre May na, diba? Akala ko, I'm good now, hindi na ako magkakasakit. Nadali pa rin ako ng allergy. Tapos, yung headache ko, guys, dito, sakit. Yan ang, dito sa Amerika, oo, maganda. Kasi may trabaho, makakakain ka. Pero, bawal ang may sakit. Ibig sabihin nun, kahit may sakit ka, hanggat kaya mo, hanggat kayang gamutin ni medicine,
go, go, go. Kasi you have to pay your house, you have to pay your car, your grocery. Hindi katulad sa Pilipinas, medyo layback. Dito, hindi ka pwedeng mag-layback. Kailangan talagang magtrabaho. Yan lang ang updated ko, guys. Talagang, yung trabaho ngayon, iba yung style. Yan. Tsaka siguro nagkakaedad na rin tayo. Sabi ko nga, kung pwede lang mag-retire, bakit hindi, no? Magbakasyon sa Pilipinas ng ilang. Pero, hindi pa pwede. Kasi meron pa tayong anak na maliit. Kaya kailangan trabaho pa rin tayo, tiyaga pa rin. Ay, buhay sa Amerika. Ayan guys, katatapos lang ng shift namin, nakatapos din kami ng 10 hours, yay! I'm glad that we only worked 10 hours today because I still had a headache. And it's Friday. Tapos, this week nga pala, meron lang akong 3 hours overtime. So, that's it. Let's go home. Parating na tayo sa bahay, guys. I don't know ang plan for today, pero ako gusto kong pumunta dun sa SNR, Sam's Club dito sa amin. Tatanungin ko si Jason at saka si Mister kung gusto ba nilang pumunta dun kasi marami akong dapat bilhin. Wala na akong bottled water, mga snack, yung mga to-go box. So, dito na ako sa bahay. Oops! Daddy! I'm home! Welcome home. Are we gonna leave today? Are we gonna go Sam's Club today? Like hell? Are we gonna go? Okay, let's go. Okay, I guess pupunta kami sa guys, sa SNR or Sam's Club dito. Pero cloudy sa labas, uulan ng malakas. Ayan, pupunta na kami guys doon sa looks cloudy. The weather looks so cloudy, guys. Anyway, pupunta kami ngayon sa Sam's Club. It's like SNR para mag-grocery. Okay guys, nakarating na rin kami sa Sam's Club. Yeah, mag-grocery. Oh, that's the one on the Jaggers. Mag-grocery kami guys. It's okay. Wala namang mawawala dyan. Big TV.
ganda niya sana guys sa Pilipinas. Kaya lang ang problema yung shipping. Bili tayo ng beef para mag beef stick tayo. Bili naman tayo ng onions. Bili rin tayo guys ng togo. Kasi tawag nito pag nagbabaon tayo sa trabaho, meron tayo. Ito guys, tignan nyo, nag-sale siya. Yung God, nag-sale siya ng $7. Hindi ko naman siya kailangan, pero kailangan ko siya, pero meron pa ako sa bahay. Nag-sale, kaya minsan lang yan nagsisale, diba? Ito siya guys, sale. Always sale, diba? Bakit hindi? Kuha naman tayo ng paper towel. Ano siya, guys? Oops. Ano siya? Member Smart. Alam ko sa SNR, meron din ito. Ito siya, Member Smart. Yeah. So, kailangan natin ng paper towel. Tapos na kami mag-grocery, guys. Bumili lang ng pang everyday na gagamitin sa bahay. Ayan. Uwi na tayo. We got home, guys. Nakauwi na kami. Tawag nito, pero bumili ako ng scratch off. Baka sakali. Tignan nyo, guys. Ganyan siya. Pag nanalo, how much? Yan. Si Jason. Yeah. Anyway, kanina guys, kasi sobrang gutom ko na, bumili ako. Bumili kami ng joggers. Ayan. Yan ang kinain namin. Joggers daw. Sandwich lang, guys. Tapos nagsalad ako. Ngayon, i-scratch off na natin ito. Baka sakaling manalo tayo ng 200,000. Uuwi na tayo sa Pilipinas. Magre-retired na tayo. Good luck. Wish me luck. Okay guys, umpisahan na natin. Wish me luck. Ito lang guys yung alam kong laruin. Kasi para siyang bingo. Yeah, ima-match-match mo lang yung Patulad siya. Hold on. Pakita ko sa inyo. Okay guys, ito yung itsura niya. Sabi, pag na-hit natin yung cherry, 10 times daw yung price, kung ano daw yung nandoon. Pero yung pinaka-higher, it's 200,000. Kung manalo tayong 200,000, magre-retire na tayo sa trabaho. By the way, madali lang siyang gawin guys. Kasi i-scratch off ko lang siya. Halimbawa ito. Ala. Ang hirap yung scratch off, guys. Halimbawa, ito, I. Hanapin ko yung I. Katulad to, may I. I. Ito yung binibili ko, guys, kasi nga, parang bingo lang siya. Guys, kapag ako nanalo, sabi ko kay Mister, uwi muna ako sa sa Pilipinas. Tapos aalagaan ko si Papa guys. Kasi matanda na yung Papa ko. Parang gusto ko lang ba siyang alagaan. Kasi hindi naman ako pwedeng magtagal sa Pilipinas. Okay guys, natapos ko na siyang i-scratch. Ngayon malalaman natin ang katotohanan. Nanalo ba tayo ng $200,000? Anyway, gagamitin ko yung apps ni Mr. ni June para ipakita sa inyo kung nanalo tayo. Ang kagandahan dito guys, hindi mo na kailangan pumunta sa gas station uli para i-check yung ticket mo. Kasi uso na dito yung mga apps. Ida-download mo lang sa phone mo and then you can scan it at home. Ready na ba kayo? Scan na natin. Ganyan siya.
Ito siya. Ayan siya. Ngayon, i-scan ko. Asan na ba? Ayan. Ayan! Anong sabi? Sabi na a winning ticket. So, hindi pa tayo pwedeng mag-retire, guys. Sad news. Hindi tayo nanalo ng tawag nito $200,000. But anyway, thank you guys for watching my videos. Don't forget to subscribe if you're not subscribed yet. And don't forget to click the notification bell para updated ka every time I upload video. That's all for now, guys. Thank you so much. Bye-bye.